Hi guys, narito ang ika-86 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Ano na, nakayanan ko ang atake mo. Pagkatapos nito, ang Demon Lord at ako ay maghihintay na tanggapin ang iyong presensya sa madilim na guild anumang oras. Maghihintay ako ng 3 buwan para sa iyo. Ngunit kung matapos ang 3 buwan ay hindi ka dumating, dito na lang kami darating para imbitahan ka. Umalis na tayo, Guesha. Mabilis na umalis ang dalawa. Habang nakatingin lang ang ating bida. Bumaba na ang ating bida. Okay na, papatagilid na lang tayo para sa ngayon. Kung hindi, ang Demon Lord ay magpapakita na. Ang 3 buwan ay sapat para sa akin para itaas ang aking antas ng kultibasyon ng ilang ranggo pa. Dagdag pa, sa oras na iyon, tiyak na babalik na si Lord Yemo. Panahon na para harapin ang madilim na guild ng harapan. Lumapit ang City Lord at ang matanda sa ating bida. Sabi ng ating bida, ayos ka lang ba, City Lord? Sagot ng City Lord, makakaya ko. Si Longsha ay nasa hindi bababa sa 3 star na antas alamat. Mayroon din siyang Demon Lord sa itaas niya. Sabi ng City Lord, kung ang mga taong ito ay umatake sa lungsod ng Glory ng sabay-sabay. Hindi ko alam kung kaya ko silang pigilin. Sabi ng matanda, ang atake na iyon kanina ay sobrang lakas, ngunit hindi ito nakapatay sa kanya. Talagang lampas ito sa inaasahan kong lakas. Sabi ng ating bida, nag-iingat tayo sa madilim na guild. Nag-iingat din sila sa atin. Mayroon tayong 2 eksperto sa antas alamat sa mga Lord Yazang at Yemo. Kung kami ay mapipilitang itulak sa sulok, maaaring makita nila na hindi ganon kadali ang pagkuha ng gusto nila. Napapikit lang ang City Lord. Sabi ng City Lord, Brat, talagang hindi ka isang eksperto na gumamit ng teknolohiyang spiritual constellation o kung ano pa man na tinawag ni Longsha para mag-reincarnate. Sabi ng ating bida, ang sinumang gumagamit ng teknolohiyang spiritual constellation ay patuloy na makakaranas ng matinding sakit sa kanilang kaluluwa. Sino ang gustong gumamit ng ganitong masamang teknolohiya? Dagdag pa ng ating bida, medyo maaga lang ako. Maaari mo ring isipin na inactivate ko ang legendary spiritual intelligence. Reaksyon ng City Lord, ano? Sabi ng City Lord, Well, kamakailan lang ay nakatagpo ako ng isang gorilla na nag-activate ng kanyang spiritual wisdom. Sabi ng ating bida, iyan ay hindi parehong bagay. At na-fuse mo ito. Ang gorilyang iyon ay ngayon. Ang pamilyang banal ay nawasak na. Ang madilim na guild ay naitaboy na rin sa ngayon. Dapat na tayong magsimula sa pagpaplano para sa kung ano ang mangyayari sa susunod. Ang pagdaan sa mga galaw ng spiritual constellation ay nagpapalapit sa isang tao sa tuktok ng antas alamat sa bawat pagkakataon. Kapag nagawa niyang maunawaan ang huling antas, maaari na siyang pumasok sa mas mataas na realm. Sabi ng ating bida, sa tingin ko, ang Demon Lord ay malapit nang maabot ang estado iyon ngayon. Walang dahilan kung bakit palaging nakakunot ang ekspresyon ng aking ama kapag siya ay bumabalik. Ang bigat ng sitwasyong kinakaharap ng lungsod ng Glory ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan natin. Hindi ko akalain na darating ang madilim na guild. Sa laban na ito, lahat ng malaking pamilya ay nakaranas ng malubhang pagkalugi, kailangan kong asikasuhin ang mga naiwang gawain muna. Ang mga pag-aayos mula sa panahon ng napakalaking Abyss Demon ay hindi pa natatapos. Umalis ang City Lord. Sabi ng ating bida, kailangan ko ring bilasan ang aking kultibasyon bilang paghahanda para sa laban sa 3 buwan mula ngayon. Sabi ng matanda, talagang masikip ang oras. Ang mansyon ng City Lord ay nawasak na naman. Bumaba ang City Lord, sabay tingin nito sa gilid. Makikita ang bangkay ng patriarka ng pamilyang banal. Tapos na, may natitirang madilim na guild. Ipinakita ang Snow Mountain. Makikita ang mga bakas ng mga paa. Longsha, paano ang iyong mga sugat?
Hindi ko akalaing ang 10 demonyong espiritu na array ay magiging kasing lakas nito. Isang bagay na halos nagwasak sa aking soul ocean. Nagawa ko lamang na mapanatili ang aking buhay sa pamamagitan ng paggamit ng 3 artifacts. Kahit noon, ang aking pisikal na katawan ay sobrang nasugatan. Maaaring hindi na ako makabawi mula sa mga sugatang ito kahit sa loob ng 2 taon, at makakaapekto rin ito sa aking cultivation sa hinaharap. Bigla na lang may naramdaman si Longsha. Samuka siya ng dugo. Ganon kabigat. Masyado akong nagkamali sa pag-aakalang hindi ko kayang masaktan ng 10 demonyong espiritu na array. Noong nakaraan, bukod sa Demon Lord, walang sinuman ang nakasakit sa akin. Ang batang kumokontrol sa 10,000 demonyong espiritu na array ay lubhang mapanganib. Dapat tayong maging maingat sa kanya. Sabay tapik sa likod ni Guisha. Ang iyong mga sugat ay hindi gaanong gone. Kumusta ka na ngayon? Sabi ni Guisha, ang aking katawan ng demonyo ay medyo kakaiba, dapat ay makakabawi ako pagkatapos alagaan ang aking mga sugat sa loob ng ilang panahon. Mabuti naman, mas marami tayong aasahan sa iyong lakas pagkatapos nito. Kahit na wala akong laban kay Yemo, kaya ko pa ring alagaan ang iba. Sabi ni Longsha, bumalik na tayo sa madilim na guild. Ipaalam sa lahat ng ating mga tauhan na walang utos mula sa akin, hindi sila dapat lumabas sa loob ng 3 buwan. Sabi ni Longsha, konti na lang ang natitira kong lakas ngayon. Ang lahat ay kailangang maghintay hanggang sa lumabas muli ang Demon Lord mula sa pagmumuni-muni. Ipinakita ang buwan. Dumating na ang umaga. Matapos ang mga krisis ng hukbo ng mga demonyong hayop at ng madilim na guild, ang lungsod ng Glory ay abala sa muling pagtatayo at pag-aayos sa lahat ng dako. Sabi ng kalbo, ang mansyon ng City Lord ay talagang puno ng aktibidad kagabi. Siyempre, pati ang madilim na guild ay sumalakay. Ang banal na guild ay isang makapangyarihang pamilya, ngunit talagang niloko nila ang lungsod. Anong basura? Sabi ng kalbo. Buti na lang pinagsama-sama ng iba't ibang mararangal na pamilya ang kanilang mga kapangyarihan para mapabagsak sila. Narinig ko na sa pagkakataong ito, mayroon tayong maliit na kawan na sinili na dapat pasalamatan. Siya ang nag-activate ng array sa mansyon ng City Lord na nagbigay daan sa atin para maitaboy ang mga mula sa madilim na guild. Sobrang napakagaling niya. Tila sina Lord Yazang at ang iba pa ay aalagaan siya bilang kinabukasan na City Lord. Oo, kahit na hindi siya ang itinalagang kahalili. Siya ang magiging manugang ng City Lord sa hinaharap. Mas magaling siya kaysa sa traidor na si Yehan. Ngayon na naabot na ni Lord Yazang ang antas alamat, habang marami ring mahuhusay na kabataan ang lumilitaw, tiyak na may paraan para harapin ang madilim na guild. Ang lungsod ng Glory ay ang pag-asa pa rin ng sangkatauhan. Ako naman tayo dito sa courtyard ni Yezayan. Patuloy na nag-cultivate ang ating diba. Hindi na matiis ng ating bida ang sobrang bagal ng kanyang cultivation kaya tumayo na siya. Pinag-iisipan ng ating bida na umalis muna sa Glory City dahil sa sobrang bagal ng kanyang cultivation. Biglang dumating si Paypay at Pamatong ulit sa kanyang ulo. Nag-usap ang dalawa tungkol sa naganap na paglusob ng kalaban sa Glory City. Nag-iisip ang ating bida nang sasabihin kay Paypay. Nagpaalam ang ating bida maalis muna siya sa Glory City kay Paypay. Gagawa na lang sulat ang ating bida sa kanyang mga kaibigan at magulang para sa kanyang pag-alis. Tinanong ni Pepe ano na ang plano mo. Gustong samahan ni Pepe ang ating bida sa kanyang paglalakbay dahil mapanganib pa sa labas ng Glory City. Hindi pumayag ang ating Aida dahil malayo ang kanyang pupuntahan mula sa Glory City. At pupuntahan din ng ating bida ang underground na lugar na sinabi ni Paypay para mahanap ang kuta ng Dark Guild. Isaalang-alang niya ang mga panganib. Ang pananatili sa bukas habang ang kaaway ay nananatiling nakatago sa mga anino ay isang natatalong estratehiya. Ang pag-aalis sa Dark Guild ay mangangailangan ng ibang paraan. Mag-iisa siyang magsasagawa ng misyong paniniktik, isang mapanganib na gawain.
Gayunpaman, hindi siya nag-aalala. May mga plano siya upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ang tanging tunay na banta ay ang Demon Lord. Ang kanyang mga iniisip ay napunta sa posibilidad ng Temporal Demon Spirit Book, na nakatago sa loob ng Divine Desert Palace. Handa na siya harapin ang mga panganib na nasa unahan. Ang bida ang nagbigay ng isang tambak ng mga sulat, humihingi ng tulong. Agad namang pumayag ang isa paypay na asikasuhin ang mga ito. Habang ipinapasa ang mga sulat, narinig ang isang kaluskos. Ngunit, natuklasan na may natitira pang isang sulat. Pagkatapos ay ipinahayag ni Nieli na siya na mismo ang mag-aayos ng huling sulat. Kasabay ng isang pag-ihip ng hangin, nawala na siya. Pinag-isipan niya ang posibleng epekto ng pagkuha ng isa pang Temporal Demon Spirit Book sa kanyang mga kakayahan. Dahil sa limitasyon ng oras, hindi siya makakabalik agad upang kunin ito. Inilagay niya ang gawaing ito para sa susunod na panahon. Kinulikot niya ang isang dokumento na nagpapakita ng 3 buwang takdang panahon. Isang mabigat na responsibilidad ang bumagsak sa kanyang balikat, dahil siya lamang ang may kakayahang mailigtas ang Glory City. Si Paypay, gintong nilalang na tulad ng ibon ang sumugod pataas, lumilikha ng isang tunog na parang pag-ihip ng hangin. Isang binata, ang kanyang mga galaw ay nagpapakilos sa kanyang damit, ay lumapit sa isang gusali. Humakbang siya sa daan, ang kanyang mga yapak ay narinig. Inilalarawan ng eksena ang mabilis na pagkilos at pagdating sa isang destinasyon. Pinag-isipan niya ang kanyang mga nagawang aksyon noon, na inaalala na ikinulong niya si Zaya ng walang babala. Nagtaka siya kung magagalit ito sa kanya. Naramdaman niya ang enerhiya ng kaluluwa na malapit, at napagtanto niyang nagsasanay ito. Isang malalim na pag-iisip ang sumilay sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang aura ni Nieli, isang bahagyang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pag-crack ang narinig habang papalapit siya sa pinto. Nag-alinlangan siya, na inaalala kung paano siya nito ikinulong sa sikretong silid noong may krisis ang pamilya, na nagdulot ng isang pagbuntong hininga ng pagkadismaya. Humakbang siya, tila nag-aalinlangan. Sinabi niya na ayaw niyang makita ito ng araw na iyon. Lumipas ang ilang oras. Pinag-isipan niya ang kanyang desisyon, na iniisip na ang isang pamamaalam ay maaaring maging mas mahirap para sa kanya na umalis kung susubukan siyang pigilan nito. Bahagyang kumuskos ang kanyang damit habang pinag-iisipan niya ang sitwasyon. Napansin niya na matagal na siyang nakatayo sa labas at nag-isip kung bubuksan niya ang pinto. Sinilip niya ito saglit sa pamamagitan ng pinto. Pagkatapos ay nagulat siya, at sambit, "Ayo?" Tinatanong niya kung bakit hindi ito kumakatok, napagtanto na walang laman ang lugar. Nagtaka siya kung saan ito nagpunta. Isang pag-crack ang narinig habang binubuksan niya ang isang pinto at lumabas. Tumingin siya sa paligid, at tinawag na, "Nieli." Sinigawan niya si Nieli dahil hindi ito kumatok, at nakakita ng isang liham imbes. Kumuskos ang liham habang binubuksan niya ito. Nabasa niya na aalis ito ng lungsod para mag-ensayo, kaya napagpasyahan niyang nagpaalam ito. Nabasa niya na mag-iisa itong maglalakbay ng matagal at mapanganib. Nag-alala siya dahil sa sobrang responsibilidad nito, na binanggit na ang pagprotekta sa Glory City ay hindi lamang responsibilidad nito. Pinanood niya itong umalis sa kampwesto ng Winged Dragon Family, na sinasabing hihintayin niya ang pagbabalik nito. Hinimok niya itong manatiling ligtas, na ipinaalala na hindi ito nag-iisa sa pagprotekta sa lungsod. Isang grupo ng mga kaibigan nito ang ipinakita na nag-uusap tungkol sa pag-alis nito. Isang miyembro ang nagpahayag ng kagustuhan na bugbugin ito dahil sa pag-iwan ng hindi sila kasama, habang ang isa naman ay nagsabi na ang pagsama rito ay magiging pabigat lamang. Napansin nila na pareho ang antas ng paglilinang nila kay Nieli, ngunit mas malakas ito sa pangkalahatan. Mayroon din itong Shadow Demon, na nagpapahintulot dito na malayang gumalaw sa mga mapanganib na sitwasyon. Napagpasyahan nilang magiging sagabal lamang sila rito, lalo na't malapit nang umatake ang Dark Guild.
Hinimok ng ni Duzi na sa grupo na magsumikap silang mag-ensayo, na sinasabi na hindi sila dapat masyadong malayo kay Neely. Pinag-usapan nila kung paano pinapayagan ng kanyang cultivation technique na mas mabilis siyang makapag-ensayo kaysa sa kanila. Tinanong ng isa kung may iniwang sulat si Neely para kay Duan Jian. Hindi mabasa ni Jian ang sulat na iniwan ni Neely. Tinanong naman ng isa kung bakit hindi sumama ang isang malakas na tao kay Neely. Sinabi sa sulat na kamatayan lamang ang naghihintay sa sinumang susundan kay Neely sa kanyang pupuntahan. Kahit si Duan Jian, na may katawan ng isang alamat, ay mamamatay kung susundan niya ito. Naniniwala sila na may plano si Neely para sa kanyang ligtas na pagbabalik. Nag-iwan siya ng formula para sa cultivation technique. Sinabi ng isa sa grupo na dapat na isinaalang-alang ni Neely ang sitwasyon bago umalis, at dapat silang magtiwala sa kanya. Sinabi naman ng isa na magsisikap siyang mag-ensayo para makatulong sa kanilang master. Binasa niya ang isang sulat tungkol sa pagsasanay. Natapos na ang banta ng Demon Beast Horde at ng Dark Guild. Naging pabigat si Neely, at kakaiba ang pakiramdam sa kanyang kawalan. Bago umalis, nag-iwan si Neely ng maraming artifact para protektahan ang lungsod, at isang formula para sa cultivation technique na may kaugnayan sa Giant Snow-Wind Ape. Napaisip siya kung ano ang pakiramdam na maging biyenan. Nagpasalamat siya sa tulong ng isang tao. Binanggit niya na madalas siyang tinatawag ni Neely na biyenan, kaya para siyang na-brainwash. Pagkatapos ay tinawag niya si Neely na sampin kang bata. Ang ating bida ay nagulat. Umilag ang isang puting nilalang na parang pusa. Sumunod ay lumipad ang nilalang sa ere matapos tamaan, at mayroong tunog na boom. Panghuli, nakita ang nilalang na kumapit sa puno, at mayroong tunog na gway. Isang puting nilalang na parang pusa ang bumagsak na may tunog na thump. Pagkatapos ay umungal ito at tumakbo, na may tunog na shoo. Isang taong may kulay kahel na buhok ang nakaluhod sa lupa, na nagsasabing nakakasalubong niya ang lalong makapangyarihang mga demonyong hayop habang papalapit na siya sa dulo ng Endless Forest. Ang ating bida nagsabi na pamilyar ang dinadaanan nila, dahil ito ang dinadaanan nila noong sila ay tumatakas sa nakaraang buhay nila. Pagkatapos ay inalala nila ang nakaraang buhay nila, na naalala ang isang panahon kung saan inakala nilang sila na lamang ang mga taong nakaligtas. Ngunit, kalaunan ay nalaman nilang mas matibay ang mga tao kaysa sa kanilang inakala. Inilarawan ang Tianyan Highland Plateau bilang unang lugar na may mga naninirahang tao na nadaanan nila noong panahon ng malaking paglipat. Nabanggit na ang tuktok ng bundok ay tila hiniwan ng paalang ng isang banal na nilalang, at ginamit ng mga sinauna ang matatarik na bangin upang maitaboy ang mga demonyong hayop. Isang taong may kulay kahel na buhok ang ipinakitang naghahanap ng isang bagay, na nagkomento na may iisang daan lamang paakyat sa talampas at ito ay nasa malapit. Nagpahayag din siya ng pag-aalala na baka mahulog siya sa itim na bukal sa ilalim ng bundok. Ang ating bida ipinakita na umaakyat sa isang matarik na bangin. Nakitang umaakyat sa bangin. Nagkomento ang tao na dapat siyang kumuha ng isang demonyong espirito na kaya lumipad sa susunod. At hindi nakapagtataka na maraming demonyong hayop ang gustong umakyat doon, dahil ang lupa ay pumuputok sa ilalim ng mga paa. Ang ating bida ay tinapik ang mga binti, pagkatapos ay tumingin sa tanawin. Sumigaw siya ng phew, at pagkatapos ay tumakbo patungo sa isang bagay, sumisigaw ng, parating na ako. Inilarawan ang tunog ng isang bagay na umiihip. Nagsisimula ang eksena sa maingay at may kaluskos na tunog, na nagpapakita ng isang mahabang poste na may malambot na pamunas sa itaas. Makikita ang mga tao sa lugar na pinuntahan ng ating bida at napansin ng mga ito ang pananamit ng ating bida. Si Neely ang ipinakita na nakatayo sa isang pamilihan, pinagmamasdan ang kanyang paligid. Komento niya na lahat ay pareho pa rin gaya ng sa kanyang nakaraang buhay, na may mga tunog ng pagkiling at pagkampana sa paligid.
Nag-uusap ang dalawa, sabi na saan nanggaling na marangal na pamilya ang batang yan, ang kanyang kasuotan ay mukhang mamahalin. Hindi ko pa yan nakita sa ating clan. Tumawa ang isa, sabay sabing imposibleng nanggaling siya sa lowlands. Ipinakita ang isang lalaki na kulay dilaw ang buhok. Habang masaya ito sa kanyang ginagawa. Sa isip ng ating bida, ang karinderya ni Mang Yun, na sinasabing maganda pa rin ang negosyo nito. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.